how great our God is. Amen? Yes. Good morning! Good morning. Okay, sige po, tayo po ay handa ng magpuri. Hallelujah! Sige po, lahat na handa ng magpuri sa Panginoon. Tayo po ay sumasawang malakpakan. Don't tumingin yung presensya ng Holy Spirit. Freedom and is my God.
Shine a light, let the whole world see. Sing for the glory of the risen King. Sing, we can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered for the glory of the risen King.
Yahweh ay umagalang at taos puso sumusunod sa kanyang kautusan. Ang kanyang ngipin nagiging dakila, pati mga angkan ay may pagpapala. Magiging saganang sa kanyang pagpapala niya ay walang katapusan. Awitin mo, awit ng pagpapala. Lumalapit po kami sa iyo ngayong umaga o Panginoon upang ipahayag sa iyo ang aming iyong mga anak na nagsasama-sama ngayong umaga upang ikaw ay aming papurihan. Ipaabot sa iyo, Panginoon, ang aming taus-pusong pagpapasalamat sa buong sanlinggo na iyong pag-iingat at pangunguna sa amin. Sa buong sanlinggo na pagbibigay niyo sa amin ng aming buhay, ng aming ikinabubuhay, ng pangangailangan namin sa bawat araw. Salamat po, O Panginoon. Tanggapin mo po ang aming pagpupuri ngayong umaga. At nawa po, Panginoon, maging kalulugod kami sa iyo sa pagmagitan ng pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Isip, nasalita at nawa sa bawat sandali na hindi mo namin nais o Panginoon na magawa ng mga bagay na ito dahil sa aming mga kahinaan o Panginoon. Patawarin mo po kami at gawin mo po kaming karapat-dapat sa iyo sa aming pagsamba. Buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Pangunahan mo po ang aming lingkod na ikatayo sa amin o Panginoon upang magpahayag ng iyong magandang mensahe at maging tunay na pagpapala sa amin. Magamit namin ito sa aming buhay sa araw-araw. Ito po, Panginoon, ang magbigay sa Kanya ng kaalaman ng mensahe na dadalhin niya sa amin ngayong umaga. At tunay na nahanda ang aming puso
iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Tanggapin mo po ang aming mga pagpupuri, ang aming mga pasalamat sa tamang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sinabi ni Yahweh, sumigaw ka ng malakas na malakas. Itaas mo ang iyong tinig gaya ng trumpeta. Ang kasalanan ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasangguni nila ako sa araw-araw. Tinatanong nila ko kung paano sila mamumuhay. Kung kumilos sila ay parang matuwid at hindi sumusuway sa mga tuntuning ibigay ng kanilang Diyos. Humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya. Nais nilang maging malapit sa Diyos. Tanong ng mga tao, bakit hindi mo mapasilip ang panaginip namin? Bakit walang talaga sa iyo kami ay magpapuluka? Sagot ni Yahweh, ang sarili ko namin ang panganay dahil pinigil mo sa pagkain. At habang nag-ayun mo, patuloy niyo inaapi ang mga trabaho. At pangalunin kayo mga itong lamang sa karasan. Kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi tunay ang pagkayun ng ginagawa ninyo ngayon. Kaya kami ito kapatigan. Ang mga manalaman natin. Iniiwanan mo kayong tulad ng tamong nililipan ng hangin o mangyayari kayo sa araw at apo. Pagayon ko na ba ang tawag ninyo dyan sa araw at malusuloy. Ayun ito natin. Ang galing natin.
Sige po, tayo na lang mga bata. Lord, salamat po sa araw na ito. Natin alam mo ang mga bata dito sa iyong pangalan upang magpuri at maghintog ng awitin para sa iyo. Wala Panginoon, maging kalugod-lugod sila sa iyong mga bata at tinatanong sa kanilang pag-aaral at paglalaro. Nawa Panginoon, patuloy silang makalingkod ng papupuri sa iyong harapan. Ito pang aming panalangin may pagpapasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ika natin ang pagbasa mula po sa Matthew 5, 13 and 16. Kayong asin ang sa tauhan, ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at takakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago.
Walang taong nagsisilbi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Amang nasa langit, ang mabuting balita. Nagpapasalamat sa mga biyaya at pagpapala na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, at muli ay nakapagbahagi kami sa iyo, Panginoon, ng pagpapala na pinagkakaloob mo sa amin. Mga po, Panginoon, maging dito sa aming tahanan. Kaming sambahan mo ko ito ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Salamat na langit sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Salamat po sa masiglang awit. Palakpakan nga natin ang Panginoon mga kapatid. Salamat kay Ate Whisper na matyagang lagi nagtuturo sa oro natin. Ano po? Kamusta na po kayo? Mabuti? 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 Pwede ba natin sabay-sabay talagang malakas sa palakpak sa Panginoon? Recognition po yan. Kailangan maging appreciative tayo dahil para bang kumisan utang na loob natin sa Diyos na para bang isa pag nilay ako, para bang yung pag-isip natin, para bang utang na loob ng Diyos sa tayo, ginising niya. Ano? Hindi po ganun ang mentalidad natin. Kundi kaya tayo nagising ngayong umaga, dahil ginising tayo ng Diyos. Amen? Kaya pag gumising tayo ng maaga, maliwanag sa mukha, sapagkat ngayon po ay araw ng buwan ng mga puso. Hindi buwan ng mga muso, Hindi buwan ng mga muso. Kailangan po itong buwan doon na ito, laging maganda yung aura natin. Biro mo, hindi ka nakagandahan, nakasimangot ka pa. Magpatukhang ka na lang. Di ba? Hindi na ako nagandahan, masulit pa ako, suplado pa ako. Magpatukhang ka lang ako at ganun po mangyayari na ako. Kaya po itong araw ng buwan ng Pebrero, ay laging maganda ang aura ng ating puso. Amen? Lagi lang kayo magpa-check up sa inyong mga cardiologist. Dahil ngayon po ay buwan ng mga puso. Lagi ko yung kinukumusta dahil siyempre, dito sinisikap din namin na kahit paano ay makapagdulot kami ng tagaanan sa inyo dahil may kanya-kanya din tayong dinadala. Medyo small, medium, XL, XXL. Depende sa bigat at depende rin sa nagdadala. Sabi nga nila hindi mo mahalata kung may problema ng isang tao dahil nasa nagdadala lamang. Kung minsan, hindi ko alam kung totoo yun o hindi. Nasa nagdadala lamang. Kung tayo lamang ang magdadala, talagang super bigat. Pero kung ang Diyos ang katuwag natin sa pagdadala ay super gaan. Amen? Palapakan na natin muli ang Diyos, mga kapatid. Hindi po ako magmamagic, meron po akong bubuksan lampar, hindi ko alam kung lampshade po ito ang tawag, Bubuksan ko po ito. Ayan. Huwag po kayo magugulat kung may lalabas na kalapati dyan o bulaklak, pero hindi pa naman ako magmamagic. Bakit ko po ito po nasa bahay lang, binubuksan namin paggabi. Ito po ay, anong tawag dito? Himalayan salt. Nandito lang sa Sagarapon, hindi siya umaalis dito. Gusto niya sila lang ang umaalaga sa isa't isa. Masyado naman makasarili itong bigay po ng aming doktor, yung aming si May, aming bunso. Kung sila ay mapalayo-layo ng biyahe, alam na makakumpakulo ito, anak. May game ka na naman. Himalayan salt. Yan po ay mula pa sa Pakistan. Alam ko Himalayan salt, di ba iba-ibang salt natin? May Himalayan salt, may iodized salt, may table salt, rock salt, ayun na. Kayo na bahala ng pangalan kung anong gusto niyong invento yung salt na naman. At siyempre, parang ko itinatabi, hindi makakalimutan yung ating Lenten offering, yung ating Lenten alkansya. Tayo po pala ay nag-aanda na para sa ating Lenten alkansya. At bago ko magpatuloy ay yung dahil malapit na rin, ayon sa announcement na sa aming kahapon, ang ating Easter Sunday ay sa April 5, sa Bustos Gym, alas 4 na umaga. Pero pag-usapan pa rin natin kung siyempre mayroong hindi makakapunta doon. At mahirap naman kung wala tayo pananaba
dito sa kasabay din daw po niyan ay pagdaraos ng district anniversary. So nasa inyo po yun, kung hindi na tayo uuwi, diretso na, o uuwi muna, tsaka tayo babalik ulit sa district anniversary. Baka yun na rin po siguro yan. Sabay-sabay na po siguro yung daloy ng pananambahan natin. Easter Sunday at district anniversary. Yan. Sige po, ito daw po ay Himalayan salt. Sabi ni Avi, yung aming pangalawa, ito yung aming bunsong bibigay. Nasa bahay lang po yan. Hindi ko binabawasan, sayang eh. Nagagandahan kasi ako. Kaya binabawasan ko lang yung rock salt. Pero ito daw po ay Himalayan salt din. At may ilaw din sa loob, di ba? At dahil ang pag-usapan natin, sabi ko, kung kaya ito magagamit pa Ate Merle, yung ating Himalayan salt na to. Malaki yung kanilang difference, mga kapatid. Malaki yung kanilang pagkakaiba. Dahil itong Himalayan salt na nakalagay sa lalagyan, nandito lang siya sa loob, nasa lalagyan lang siya. At para bang kontento na sila'y sama-sama sa loob. Nagigets si Paul, mga kapatid. Kontento na sila na lang ang nasa loob mismo ng lalagyan na ito. Alala po kayo paano pa natin i-interpret ito ng mas mababaw, mas malalim at super lalim. Naalala po ulit, yun nga pala ng ating kalalakihan doon po kami galing, may offering po kami, 130. Si Kuya Amir, ang aming bagong ingat yaman eh. Ingatan mo yung yaman natin, magkano ba yaman natin? Nasa akin po, naka-plastic naman, nakasupot naman. 130 po yun. Yan. At alam ko na pinipili talaga natin na yun yung mga bagay, mga sitwasyon na talagang pinipilit natin na maging maalat po tayo. Maging maalat. Kasi ito na dito, kahit na ang dami-dami ng katangian, characteristics mga kapatid, anong ibig sabihin? Asin pa rin siya, maalat pa rin siya. Maalat pa rin siya. At kapag tayo, alam natin yung asin, kung saan ginagamit, saan pa ginagamit ang mga asin? Bread of salt, sa pandesal, ano ba ibig sabihin ng pan? Di ba? Tinapay, minced dough. Tinapay, pandesal, yung pong history niyan eh. Dinala sa atin ng mga Kastila eh. Nung ako pwede alam din sa bread and pastry sa Malolo, sa Giginto, sa Esta. Hindi pa ako na 1 month po yun, yung bread and pastry. Wala namang bayan, kanya-kanyang gastos bibilin, isang groupings kayo, grupo-grupo. Tapos after naman, food processing naman, paano gumawa ng tosino, chicken tosino, at sari-sari mga kapatid. At gamit na gamit yung salt na yan, pampalasa. Diba? Sabi nga ng isang kwento, meron daw isang pamilya, napansin nung kanyang anak, habang sila'y kumakain, bakit daw pag sa bahay sila kumakain, sila ay nagdadasal. Sino rito nagdadasal bago kumain? Lahat tayo nagdadasal bago kumain. Kanya-kanyang dasal. KKP, kanya-kanyang prayer. Kanya-kanyang panalangin. Napansin ng anak niya, bakit daw pag sa bahay sila kumakain, nagdadasal. Pero bakit pag sa labas sila kumakain, hindi na sila nagdadasal, si tatay daw nila. Kasi daw sa labas, siguradong masarap ang luto ng mga chef doon. Kaya, sa mga nagluluto sa bahay, sarapan natin. Kahit na, kaya pala nananalangin dahil pinagpipray niya na maging masarap yung luto ng kanyang asawa. Sino rin nagluluto ang mga asawa? Diba? Ano na lang tayo? Order na. Kami natin early po ay order na lang. Pinag-usapan natin mga kapatid, anong klase ng asin tayo meron? Talaga bang may alat pa rin tayo? Talaga nga bang ang sabi dito ay kayo ang asin. Hindi niya sinabi, kayo'y maging asin. Ibig sabihin, hindi option. Sinabi, optional po yan. Dito sinabi niya, tinukoy ni Jesus, kayo ang asin.
Sigurado si Jesus na kayo'y asin. Kayo'y asin. Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang asin yan? Sigurado ka bang mabisang asin yan? Maalat yan? Gaano tayo kaalam? Tayo ba ay rock salt, ay Daisol, Himalayan salt from Pakistan? Or ka-insult insult? Ka-insult ha? Diba? Tayo nagiging asin, hindi tayo nang i-insult ng iba o nang i-insulto ng iba. Di po ba? Kaya sigurado si Jesus na tayo ay mga asin. Kayo ang asin ng sanlibutan o ng sangkatauhan. Ibig sabihin ay maaaring mamiligro mga kapatid. Sabi niyo sa pagkatarating ang panahon na maaaring mawala ng alat, ng lasa. May lasa pa kaya tayo? May lasa pa ba ang Inaon United Methodist Church? Dapat lagi tayong maalat, laging malinamnam ang ating buhay, ang ating pagkatao. Lalo na sa darating na Feb 22, kahapon sa announcement, Feb 22, yung ating Love Month ng mga kabataan. Meron pa kayong susunod na event. Yung pagiging maalat natin. Hindi lang tayo maalat dito sa taas. Nagsasasayaw tayo dito, nagwawala tayo dito, napakawayang natin dito. Pag praise and worship, kailangan din talagang tiyakin natin, hindi lang by emotions, kundi talagang tiyakin natin, talagang nga bang tayo asin? May alat ba ako na katulad ng asin na ito na nasa loob lamang ng garapon, hindi lumalabas sapagkat kontento lamang sa loob, kasama ng mga asin na katulad natin, or katulad ba tayo ng Himalayan salt na ito na, nagliliwanag sa labas ng kanyang iglesia, sa kanyang pamilya, mga kapatid. Anong sabi ng awit 112? Ang kanyang libing magiging dakila, pati mga angkan ay may pagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan. Pagpapala niya ay walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait. At habang kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Kung talagang may bait ba yan? May bait? May bait ba yan? Mukha bang mabait yan? Mabait ba? Mabait? Mukha bang mabait yan? Mukha bang may habag yan? Yun ang isang katagian ng isang taong may alat, ng isang taong malinamnam. May alat sa kanyang pagkatao, maging sa kanyang tahanan, sabi dito, magiging sagana sa kanyang tahanan. Naipapasa niya yung liwanag mula sa kanya, hanggang sa kanyang salig-salig lahi, hanggang sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, at hindi lamang, kundi maging sa kanyang komunidad, mga kapatid. Na ang taong mabait, may habag, kahit sa madilim, taglay ang liwanag. Kaya talagang tayong mga alat, tayong mga ilaw, mga kapatid, hindi tayo pwedeng lumagay sa talat. Kaya lumikha Diyos ang liwanag Dahil nakakita siya ng dilim. Talagang doon tayo pupunta sa madidilim. Talagang yung outreach natin, yung witness natin, talagang ang pupuntahan natin yung mga hindi matitino. Tingnan mo yung katabi mo, mukha na bang matino yan? Mukha ba? Mukha ba? Diba? Katabi na tayo lang dito Kaya ang pupuntahan talaga natin, ang iilawan natin, yung hindi matitino. Di ba si Jesus, sino pinupuntahan niya? Yung mga publikano, yung mga maniningil ng buwis, yung mga kurap na ito. At nararamdaman ba tayo? Dito na lamang sa iglesia siguro pag-usapan natin. Kung na tayo lumayo, masyado na lumayo yung pag lumayo pa tayo, masyado overacting na. Dito na lang. Tayo na talaga ay nagdudulot ng alat at nagdudulot din ng liwanag sa harap ng mga tao sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Kaya ngayon mga kapatid, itong Fed month, bawal ang nakasimango sana. Fed month, talagang
ano tayo laging kondisyon kasi. Sabi nga, buwan ng mga puso, hindi buwan ng mga nguso. Pagka nakita mo, nakanguso dito pa lang, hanggang sa kanto, haba na ng nguso. Diba? Ang haba-haba na ng nguso natin. Sapagkat sinasabi nga natin kung talagang ito ay buwan ng mga puso. Ano ho? Alam po ninyo, sa pag-aaral, hindi daw dati ang pinahalagahan nila ay tinatawag natin IQ. Ano yung sabihin ng IQ? Intelligence quotient. Ngayon po hindi na yun. Ano sabi nung pagbasa natin sa unang Korinto 2:6. Gayon pa man sa mga taong matatag na sa buhay spiritual. Talagang ina-assume ni Jesus na tayo lahat ay matatag na sa buhay spiritual. Ay nangangarap kami ng salita ng karunungan. Hindi ang karunungan ng mundong ito o ng tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Bakit magkakaugnay? Bakit interconnected itong ating pagbasa ngayon? Ano? Marunong ka nga. Ano? Paano ba natin ikukumpare dalawa? Bakit ito mas mahalaga ngayon yung EQ kaysa sa IQ? Intelligence quotient at yung emotional quotient. Di ba sinendo po yun sa inyo? Ano? Yung bata natin, mga anak natin, pinapalaki natin sila ng marunong. Mga bata ngayon, Inglesero na eh. No. Kamusta naman kaya sila? Naituturo ba natin sa kanila ang mabuting balita? Naituturo ba natin sa kanila kung ilang books sa Old Testament? Kung ilang books sa New Testament? Mapapalaki lamang natin sila ng marunong, matalino, cum laude, magna cum laude, ano pa yung isa? Summa cum laude, ano pa yung laude na isa? Small laude. Kamusta ba yung kanilang puso sa paglilingkod? Yun po kailangan nating tayahin, ang kailangan nating tanungin. Kamusta ang kanilang paglilingkod? Yung kanilang puso sa pagbibigay, yung kanilang puso sa pagtuturo. Alam po ninyo, lagi ko pinukwento yung Pulumbarik family sa Malolos. Tatlo silang magkakapatid, isa lang ang lalaki. Yung isa po, sabi ko nga kay Ate Aimee, pag mapasok sa PLDT, si Engineer Carlo Pulumbarik ng PLDT ng Malolos. No, isa na po siya sa manager ngayon. Napakabatang engineer. Bakit lagi namin pinagpapatuto ang Pulumbarik family? Pagdating ng Sabado, kahit mga dalawang engineers, isang sikre, katapasalan. May Christine Pulumbarik, katapasalan bilang accountant. Ngayon, nire-recommend kami sa COA magtrabaho sa COA. Sabi niya, di ba Pastor, ano yun? Nasasakot ang COA na, di ba marami yatang marami kaliliman sa COA. Sabi niya, ganun sila eh. Akala mo, pag nakausap ko sila, parang yung lumalabas sa bibig mga kapatid. Alam niyo kung anong ginagawa nila pag Sabado? Katuwang pa rin sila sa outreach and witness ministry. Nagtuturo pa rin sila sa mga bata. Naglulundag pa rin sila sa mga bata. Talagang nagtapakan sila sa bata. Sabi ko kay Carlene, di pa ba kayo nagsasawa sa ginagawa niyo? Sabi niyo, nalaki na mga sweldo ninyo. Nandiyan kayo? Ano ginagawa niyo yan? Sabi ko, di ba? Pag Sabado, di ba dapat? May overtime kayo, pwede kayo kumuha ng projects, di ba? Para madagdagan pa kayo. Ito talaga, kasi pagdating namin doon ay mga high school pa lang sila. Hanggang sa makagraduate po sila at makapasa sa kanilang board exam. Civil, mechanical, at accountancy. Lagi namin kinukwento dahil pinapatunayan lamang nila na hindi sapat na sila ay mga asin o ilaw lamang, kundi yung kanilang debosyon at commitment kay Lord sa Diyos. Magtuturo pa rin sila. Ito na Pastor, ang ipinamulat namin, pangako namin kay Tatay Lando, pangako namin kay Nanay Tess, na kahit kami mga profesional na, magtuturo at magtuturo pa rin kami sa mga bata. Amen? At gaano, kung ating tatanungin din ay, gaano din tayo kaalat
At gaano kaliwanag ang ating mga ilaw, mga kapatid. No? Anong sabi ng Isaiah 58:9-11? At kung tumulong kayo sa akin para humingi ng tulong, kayo'y aking sasagutin. Kung titigilan na ninyo ang pang-aapi, ang pagbibintang ng kasinungalingan, ang pagsasalita ng masama, at kung gagawin ninyo ang pagpapakain sa mga nagugutom, ang pagbibigay ng pangangailangan sa mga dukha, darating sa inyo ang kaligtasan na magbibigay liwanag sa madilim ninyong kalagayan na parang katanghaliang tapat. Palagi ko kayong papagtubayan at bubusugin. Kahit na mahirap ang inyong kalagayan, palalakasin ko kayo at kayo'y magiging parang halamang sagana sa tubig at parang bukal na hindi nawawalan ng tubig. Amen? Kaya pala, nais ng Diyos na itong, lalo nalalapit na yung ating Lent season, at lahat ng ating mga readings ay tungkol sa Lenten, tungkol sa fasting and, abstinence. Favorite ko na nga, sabi ko, sinend ko ni Ate Whisper. Alam niyo po ba sa 18, ang inyong ipagdadayet ay sugary drinks. Sino rito mahilig sa mga matamis? Ate Marie, tumas ang kamay. Mamuna ka, Ate Marie. Mauna kang tumas ang kamay. Sige. Sugary drinks, lahat ng matatamis na inumin. Ano-ano ba yan? Alam niyo na po siguro yan kung ano yung matatamis na inumin na yan. Sa Feb 18, yan ang ating ipagdadayet, ipagpa-fasting. At sabi nga, start the day with prayer before your phone. Before your phone. Start the day with prayer before your phone. Ito po ninyo mga kapatid. Kaya siguro ay lagi tayo magsiyasa. Gaano tayo kaanap? Tayo, ibabalik ulit. Tayo ba ay katulad dito nasa lalagyan lang? Nasa loob lang yung flesh. Kapatid, buong nasa loob lang siya. Yung kanyang alat ay nandito na, hindi lumalabas. Hindi nagagamit. Yung kanyang alat bilang isa. Sabi nga ni Jesus, kayo ang asin ng sata. Kayo mismo, kayo. Hindi yan sinasabi, pwede ka bang maging asin? Kayo'y maging asin? I-imitate yung asin? Hindi. Sigurado si Jesus, mga kapatid, na ng isang iglesia ay asin ng sangkatauhan. Sigurado si Jesus na tayo'y asin ng sangkatauhan at ilaw na kung saan ay magbibigay liwanag sa atin. Yung po kaya, sabi ko nga po, lahat ng ito ay patungkol sa buwan ng mga puso. Kaya sabi ko po, hindi po nakukuha yan sa talino. Hindi po nakukuha yan sa kahit na ikaw pa ang pinakamatalino sa inyong klase, kahit nagtapos na pa ng kursong, hindi ko alam kung gaano kataas ang kurso na buha mo, hindi po nakukuha yan sa patalinuhan, mga kapatid. Sapagkat lahat ng kinuha ng Diyos ni Jesus na mga alagad ay wala nito. Ibig sabihin, si Jesus din wala nito. Kasi pumili siya ng wala nito. Hindi kaya isa. Ano si Jesus? Dami-dami pipili. Ito pang mga 12 ito, wala nang kaalat-alat. Walang ilaw. Diba? Kung tutusin wala. Dahil sa kabila ng kanilang kawalan, hindi sila maana, walang talino. Iniinsulto, pinagtatawanan lang sila. Pupunta sila doon, pinagtatawanan lang sila. Kinukutsa lamang sila. Nililitaw lamang sila. Kaya hindi mahalaga, bagamat sabi natin, importante na tayo marunong. Pero higit sa lahat, ay mas pinahahalagaan ng Diyos ang ating pagsunod. Amen? Parang ilan lang yung sumasagot. Sige, pumalakpakan tayo lang mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos. Basahin natin ang ilang mga sinasabi sa banal na kasulatan. Anong sabi niya? Mapalad kayo. Sabi niya, mapalad ang inyong lahi. Ang inyong lahi.
Mapalad ang mga susunod nating lahi. Hindi lamang para tayo basta nagbibigay ng ilaw o alat sa ating lipunan, ano. Kailangan po talaga ay naipapasa natin ito hanggang sa ating mga kapwa-punan. Amen? Alam ko po, napakahirap maging asin at ilaw. Diba? Sige, bigyan mo kayo ng 1 minuto. Isipin nyo kayo mabuti. Maalat pa ako. Bigyan mo kayo ng 1 minuto, mga kapatid. Sige. Maalat. Maalat pa ako sa iglesia. Kasi, kung isipin natin mga kapatid, ano, sabi dito, ang kanyang lipi magiging dakila. Oh. Ayaw natin magsilbing maalat, pero gusto natin maging dakila. Pati mga angkan ay may pagpapala. Angkan. Oh. Kaya po yun eh. Pamilya po ninyo. Ano? Magiging sagana sa kanyang tahanan. Pagpapala niya ay walang katapusan. Hindi po ba? Sino rito yung gusto ay ang kanyang lipi maging dakila? Sige, taas ang kamay. Ayaw niya? Sino rito ang gusto ay ang kanyang maging pagpapala? Lahat tayo gusto natin maging recipient po niyan. Sino rito magiging sagana, gusto maging sagana sa kanyang tahanan? Sino ba rito ang gusto maging sagana sa kanyang tahanan? Gusto natin lahat yun eh. Hindi po ba? Sino ba ang hindi gusto na maging sagana sa ating tahanan? Di ba? Hindi na tayo masyado nag-iintindi sa kalagayan ng ating pamilya, trabaho, finances natin. Di po ba? Subalit sabi niya, ang taong matuwid, may bait at habag. Ang isang taong maalat, ang isang taong nagliliwanag, ay may bait at habag. May bait at habag. Tignan mo nga yung kapatid mo ulit. Mukha bang mabait siya? Hindi. Pwede na. Mabait, di ba? May habag. Kaya sabi nga natin, yung na hindi lamang iilan lang sana mga kapatid. Nakakalungkot din ang talagang yung aking sasabihin sa inyo ay, sabi ko nga, in 6 months ay hindi pa naman talaga sapat. Hindi pa talaga sapat. Sa loob ng 6 to 7 months, hindi pa talaga sapat. Pero para sa kung tayo lahat, sabay-sabay, lahat ay talagang nagsisilbing asin at ilaw. Yung 6 months po ay parang parang 2 years na po yan. Parang 2 taon na rin po yan. Pero ang aking iuulat, sabi ko nga, gagawin lamang namin para mapaalat pa kayo. Kami din, bilang mga manggagawa, bilang mga workers, gusto rin namin maging maalat, mapanatili yung alat namin. Sapagkat sabi niya, kayo ang asin ng saan na tao. Sigurado ang Diyos, talagang asin tayo. Kayo ba? Sigurado ba kayong asin talaga? Tanungin niyo sa Biblia, sigurado ba akong asin? Sigurado bang nagliliwanag ako tulad na itong Himalayan salt na ito? Talaga nga bang nagliliwanag ako bilang isang kabataan, bilang isang bayan, kababaihan, kalalakihan, ang mga elders natin, sabi mo sa mga challenge natin sa elders natin, hindi dahil kayo ay nasa peak na lang inyong career. Parang gano'n na lang, hindi dapat maging productive pa. Dapat ay lumalago pa, nagbubunga pa. Sabi ko sa ating pagbasa ng Wednesday, sa Psalm, na ang taong nakatanim sa tubig, sa baptisan, sa baptis ng Diyos ay kahit sa kanyang pagtanda, siya ay mamumunga pa rin. Makikita pa rin na luntian ang kanyang mga dahon.
Kamusta na kaya ang pagiging asin natin? Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Meron ba tayong, kung talagang may ilaw tayo mga kapatid, kung talagang nagliliwanag tayo, talagang nagbibigay ng liwanag, hindi natin itatago yun. Hindi natin masisikmuran na hindi makita na tayo ay maalat at nagliliwanag sa ating paglilingkod. Kaya nga sabi, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Yan po ang struggle natin mga Kristiyano ngayon. Hindi tayo, kung tayo po ay, mapapansin natin kung tayo ay pinag-uusapan sa barangay, sa komunidad, paano nga ba tayo magiging asin at ilaw? Pero po kumanalis dito ang ganyan. Sa halip na ayusin na sa iglesia, dinadala po sa barangay. Sa barangay mo aayusin. Pwede naman dito, mag-usap-usap na lang tayo. Huwag mo lang dahil sa barangay. Kakalagkarin mo pa yung pangalan ng mga medupista doon. Dito na lang sa iglesia. May opisina naman tayo para pag-usapan niya. Di po ba? Nakakalagkar din. Kaya siguro kung talagang tayo maalat na maalat, baka hindi lang, baka pag sobra naman ang alat, ano sa palagay nyo? Sobra sa alat o katamtaman lang ng alat? Pag sobra naman sa alat, magbibigay naman ng karamdaman sa atin. Mas maganda na yun, umaalat tayo sa ating paglilingkod, mga kapatid. At sana po, itong matatapos na before June, ay maibigay pa namin ang mga workers dito sa abot ng aming makakaya upang maging maalat sa aming paglilingkod at magliwanag pa ang aming paglilingkod sa ating minamahal na iglesia, lalo hindi ginawang United Methodist Church. Mga kapatid, yun ang challenge sa ating lahat. Huwag po tayong makontento na nandito na lang sa loob. Sana po, katulad itong Himalayan salt, rock salt na ito, na hindi lamang siya maalat, kundi nagliliwanag sa kanyang kapaligiran. Pagpalain po tayo lahat, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, maging maalat ka na ngayon. Maging maalat na tayo. Ayan. Total naman, araw na buwan ng mga puso ngayon, hindi buwan ng mga huso. Sana iwasan natin mga nakasimangot tayo. Nakakahawa po yun. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, simula ngayon, hindi ko na makikita nakasimantal ka. O kaya, kasing haba ng Pinocchio ang iyong uso. Nakita mo, gaganda nyo pala, o. Kita nyo na. Gaganda nyo, pinakatawa mo pala, o. Napakaganda nyo. Pagka hindi kayo tumatawa, lalo kayo pumapakit, mga kapatid. Nakakapakit siya, eh. Nadadagdagan lang yung edad, yung tumatanda kayo lalo. Ay, gusto ko namin nakatawa. Pagka nanonood kayo ng things, gusto ko tawanan. Biruan. Pag nandito, nakakatanda lang mo yan. Baguhin na natin yung estilo niya. Para naman lahat na nakakasalubong natin ay nakakapagdulot tayo ng alam at ng liwanag sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Amen? Pagpalain po tayo ng muli po. Huwag sana tayo matulad dito, ha? Sila-sila lang ang masaya. Ang bihira. Lalo natin ito, mga kapatid. Ganda-ganda. Sa akin po ito, iuwi ko po ito. Baka makalimutan na ito. Sa akin po yan. May pangalan po sa ilalim. Baka kung ayaw may magka-interest, mga kapatid. Tatabi ko lang pa kami. Yung kumpanya ay nasa akin. Bibigay ko kayo pangutos sa ating kalanakihan. Pagpalain tayo lang, mga kapatid. Saan po ay dagdagan pa natin. Magkaroon tayo ng lasa, ng alak.
ng liwanag sa lahat ng area ng buhay natin, mga kapatid. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Pagpalain po kayo. Inaalayahan po natin ang sino at nais na magpatutuo para sa kabutihan ng ating Panginoon at ang ginawa sa Kanya kanyang buhay. Tayo po inaalayahan na dito at tayo ay magpatutuo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa Diyos po ang papuri. Nais ko pong isa-isay ang kabutihan ng Diyos sa buhay po ng aming pamilya. Hindi po ako nakakatayo dito dahil maraming Sunday maraming mga araw na wala po ako. So ngayon po ay maganda ang mga pinahayag ng Panginoon. Napakabuti niya sa amin at marami pong pinagdaanan. Sabi nga ay excited ka sana doon sa pagpasok ng taong 2026. Pero yun po yung kinaharap namin. At masaya sana dahil marami kaming mga balikbayan. Pero kaya pala yun nilood ng Panginoon. Noong una, sabi po nila, wrong timing yung uwi nila kasi sa halip, kaya tagal nilang ipinlano, inayos yung pag-uwi nila para makasama ang pamilya, mag-enjoy, magsaya. Pero yun yung karanasan nila sa kanilang pag-uwi ay nagkasakit si Ama. Siyempre, pagka may sakit yung magulang mo, lalo na magulang yan, hindi mo magawa yung magsaya. Hindi sila makaalis, hindi sila makapag-banding, kung ano pa man yung nais at mga plano nila before sila uwi. Hindi nakafocus kami doon sa magulang namin. Una, hindi namin pinapansin kasi si Ama, maano yun din, maarte. Yung mahilig magdrama. Kala namin ganun lang. Kay tagal na pitlano na pag-uwi nila ay magdadagat kami, maliligo, ganyan. Pero, nung dumating yung araw, sabi niya, hindi na ako sasama kasi ang dahilan niya, nahihilo siya, nalulula siya, malayo yung biyahe. Kahit na pinilit namin, bawat isa sa amin, pumilit dahil mahihiga lang naman sa sasakyan, di namin nasama. So, 3 days kami doon, pagbalik namin, hindi na yung nalulula ang drama niya o ang sinasabi niya, kundi masakit daw yung kanyang binti. At nung inipo ko nga yung binti niya isa, mainit, parang may lagnat ka na, yung isa hindi. Wala siyang sugat, basta may bahagyang namumula, tapos mainit. Sabi niya sa loob daw ng gagaling, sa buto. Pakiramdam ko sa buto kasi wala namang sugat. Pagdating ng kinabukasan, pinagamot na po yun ng kapatid kong pangalawa yung umuwi. Pero sabi ng doktor, dala ng mataas niyang sugar yung kalanakit doon sa buto. So maraming gamot na inuwi, maraming biniling mga gamot. Sumunod na ang araw, magdamag lang ang lumipas, nagpadala ulit siya kasi yung sakit ay patindi. So, nung nagpadala siya, panibagong doktor, may uwi na naman maraming gamot. Yun na naman yung ibang reseta na naman. Tapos, mga 2 araw po yung lumipas, nagpadala siya sa private malaking hospital sa San Jose del Monte. Pero, hindi po na nagtagal kasi meron kong gagawing laboratory, wala daw sa kanila. So, nilipat ng private hospital ulit, hindi na uuwi. Sa Santa Maria naman, yung Mendoza. Yun.
4 days siya doon, pero lumaki na lang lumaki yung binti niya dahil ang ginagawang paggamot doon ay antibiotic at pain reliever kasama ng pagbababa ng sugar niya. Kasi kaya daw lumalaki patuloy kasi mataas ang sugar. May mga test na pinagawa sa Sacred Heart, nawala sa Mendoza Hospital, 20,000. Sa madalit sabi ay umubos ng maraming pera pero hindi napagaling. Nung pumunta na ako ng araw na yon, nagpalabas na po siya. Sabi ng ama ko, hindi ako bumubuti dito. Iuwi niyo na ako, sabi niya gano'n. Lalo mukha ako hindi bumubuti pag sa bahay kasi tingnan mo itsura niyan. Hanggang sa naka 64,000 siya doon. Pwede yung ginawang sa amin sa laboratory sa Sacred Heart na 20,000. Pero mabuti ang Diyos kasi sa 64, tinanggal yung PhilHealth na 80,000, yung 13,000 na senior, so konti na rin natira, 34 plus. Ano po? So yun yung aming nagastos doon. Mabuti ang Diyos kasi nung inuwi namin siya, sumabog yung banat na banat ng binti niya. Mas lalong kaming nag-alala kasi naalala ko si Pastor Martinez. Baka lumala siya at maputulan. Isang gabi lang natulog sa amin, pinagbigyan lang po namin. Hindi po talaga siya pang uwi ng bahay. Pero dahil buryong na siya sa ospital, ilan yung pinagdalhan sa kanya. Ayaw na niya sa ospital. Nung kinabukasan, siya na mismo yung dali niyo na ako sa ospital. Sumihiyaw na po siya na tawag doon sa nag-umingoy na parang bata sa sobra pong sakit talaga. So, dinala na namin dyan sa emergency, public hospital po yan ng San Jose del Monte. Matagal, marami pong sakripisyo kasi ako na po yung pangalawang matandang babae. Tapos mga lalaki din na po namin kapatid. Yan. Talagang nagsasakripisyo din sa amin, sa bahay, yung mga anak ko, si Ogie. Kailangan ko po ng tinatawag ako doon ni Ama. Yun, 4 na araw din po siya doon. O 1 linggo mahigit, nagawa po yung kanyang operasyon. Hindi po kasi agad na-opere, kaya kumaganti ng ganong araw, ganong katagal. Dahil ang kanyang sugar ay 400, 300 plus 500, hindi po siya bumababa pa ng 200 hanggang 100 plus. So, nung nakita ng doktor na bumaba na sa ganoon mga huling mga araw, na po siya, decide na po na operahin. Kayo din yung susugat niya. Doon po, maraming na-realize ang pamilya. Talagang, sabi nga, marami po kami sa pamilya namin magkakapatid ay mahigit na po kami 100. Kasama yung ako sa tuhod ba yun. Basta yung huling-huling ko po. Pero dahil po yung mga sabi nga namin pag lalaki, sana yung mga kapatid namin lalaki ang nagbabantay. Pero hindi din po. May pagkakataon po na nagpapalit-palit po talaga kami para po hindi siya manghina o hindi siya maluban. Hanggang pati po yung mga pamangkin namin, marami po mga pamangkin kami na sumasalit-salit sa pagbabantay sa amin para ma-sustain po yung pagbabantay kay Ama. Lumabas po kami sa ospital nung makalawa, Friday, dahil po yung government. Masikaso, malinis, bagong gawa na po yung hospital ng emergency. Ang bill po namin ay 13,000. Pero yung mga ginastos namin sa lahat, sa labas,
Pero nung nagpunta na po ako sa billing, sabi po doon ay, okay na po, sabi ko na. Asan po ako susunod na pupunta, sabi ko doon. Okay na po yan, clearance nyo na rin po yan. Magkano po yung babayaran? Wala na po. Wala na po, sabi niya gano'n. 0-0 po kami lumabas doon sa hospital. Yun po yung kabutihan ng Diyos. Marami po nagpapagod ng tulong, pagmamahal. Salamat po sa inyong mga panalangin. Alam po namin na kasama namin kayo mula po noon. Nagsimula po siya January 9 hanggang February na pala ngayon. So matagal din po. At nakaalis na po yung dalawa. Sa Martes po yung isa. Sa March po yung dalawa. Yun po yung pagpapasalamat namin. Hindi nangyari yan. Hindi nangumiran yung mga sentiments nila na nagbakasyon pero hindi naging bakasyon. Sabi ko sa tipo ko, di ko wag mong sinasabi yun kasi hindi natin kontrol ang mga bagay. Hindi natin alam kung bakit, kung malay natin, hindi natin alam ang buhay. Baka last uwi mo, kasama si ama. Yung mga ganun po sinabi ko sa kanya. Pero yun po yung nakita namin, kung wala po silang 5, at kami lang mga 3 babae at 3 lalaki, kasi may sakit din po yung iba, baka po hindi namin kaya. Napakalaking suporta po, sabi nga ng pastor, yung EQ, yung emotional support, napakahalaga po yun. Yung mga sasakyan, yung sarili nila na nandiyan sila, nakapagpapalakas po yun sa akin. Kaya napakabuti talaga ng Diyos kasi nangyari yan, nandyan sila. Eh maraming taon na nasa malayo sila, hindi ganun yung nangyayari kay Ama. Pero nung nangyari po yan, nandyan po sila. So napakabuti talaga ng Panginoon. Pinrovide niya din yung lahat ng mga pangangailangan namin. Salamat sa Diyos. Sa Kanya po ang papuri pa sa salamat at maging sa ating iglesia na kasama po namin. Salamat po sa patotoo ng ating kapatid. Baka mayroon pa po na gusto mong pahayag ng kabutihan ng Panginoon. May oras pa naman po tayo. Pahayag po natin ang kabutihan ng Panginoon. Talaga pong alam ko na tayo lahat ay may pinagdaraanan na tayo ay pinagpapala ng Panginoon doon sa atin na pinagdadaan ng mga pagsubok. Ang kamay ng Diyos ay laging nakandang magbigay sa atin ng anumang mga kailangan natin. Hindi siya nagpapabaya. Sige po, kung wala na pong tatayo, ulitin po natin ang awit. Pagpapalaga at pagpapasalamat. Dadalhin po natin ang ating mundo para sa ating Panginoon.
Hindi mo kami nilikha upang mabuhay lamang, isilang, at hintay na lamang ang aming kamatayan. Kundi sa pagitan noon ay merong objektibo ang lahat. Kahit ang mga nasa paligid namin ay meron silang ginagawang parte sa buhay namin. Sana naman po, masigit ang buhay na magkaroon ito ng silbi, magkaroon ng alat, silbing liwanag. Hindi lamang nasunod yung gusto namin, mag-asawa, makapag-aral, may padama yung, may makita ko nung gusto namin pahayag sa paligid, sa mundo, sa pamilya. Tunay na maraming masalimuot, pakulay na buhay. Pero isa lang naman talagang napakahalaga. Meron kaming mas pinahahalagahan sapagkat gusto namin magkaroon ng laging nasa amin ang spotlight. Gusto namin laging nasa amin ang atensyon ng ibang tao. Gusto namin ay pinapalakpakan kami, pinupuri, sinasabitan ng mga magagandang papuri mula sa mga tao. Pero ano nga ba ang talagang silbi ng buhay? Ano nga ba ang kahalagahan? Bagamat merong dalawang elemento na inyong inihahalin tulad sa amin, kayo bilang asin. Hindi nyo sinabing kayo'y maging asin. Hindi tinuring nyo kaming asin ang salibutan. At magliwanag kami sa pamamagitan ng aming mabubuting gawa. Huwag po sana namin sarilinin lang ang kinin. Huwag kaming magsilbing pipi, mga piping saksi. Huwag lamang magkaroon ng anak sa pamilya, sa gusto naming paglingkuran, kundi nariyan po ang outreach. Ang hindi pa namin kasama rito sa loob. Huwag kami manatili lamang sa loob ng botelya na yan, sa loob ng iglesia, na nag-aalatan sa isa't isa, sapagkat kami na rin po yung maalat. Huwag kami tumulad sa Dead Sea na kahapon ay pinuntahan ng ilang mga pilgrims, ng mga missionaries. Sapagkat ang Dead Sea na ito ay sobrang alat. Walang nabubuhay na anumang organismo sapagkat walang papalabas na dumadaloy mula sa kanila. Kaya namamatay ang lahat ng anumang organismo dahil sila lamang ang nabubuhay sa isa't isa. Dakilang Diyos, kailangan namin magsiyasa, kailangan namin magsuri. Hindi po sapat lamang na kami ay papasok at lalabas, napakinggan ang mga mensahe, tapos na. Saan po ay ipahayag din namin ang aming mga sarili na meron kaming silbi sa iglesia. Ano man yung mga missions na aming ginagampanan, committees, gampanin namin dakilang Diyos. Sana po makilaho kami, huwag namin ipaubaya sapagkat meron mga opisyalis na ubi. Magkaroon kami ng voluntaryo sa aming sarili. Magkaroon kami ng inisatibo. Magtanong ano bang aming maitutulong, ano bang aming maiambag, higit sa mga finances. Ano ang aming magagawa para sa iglesia. Hindi po kami nag-mission dito lamang sa loob. Kung hindi mag-mission po kami sa mga taong hindi pa lubos na nakakaalam na ninyong mabuting balita, makakilala sa inyo, mga taong gusto magbago. Gamitin mo kami ng Diyos. Nawa po ay talagang maramdaman ang aming anak ng paglilingkod. Maaring narito lang kami, subalit anong klase ng pagkaanak, anong klase ng pagkatao, anong klase ng paglilingkod meron ang aming mga buhay. Salamat po sapagkat pinapatuloy din namin sa pagitan ng aming mga handog, ng aming pagtulong sa mga missions. Bahagi ito ng aming pagiging asin at ilaw sa lipunan
Nagliwanag kami sa kadiliman, hindi po dito sa loob na nagliliwanag na. Kaya mo nilikha ang liwanag upang puntahan namin ang mga madidilim na lugar, hindi sa mga maliliwanag na. Wala pong silbi yun. Kundi ang liwanag ay nilikha mo para magsilbing liwanag kami sa mga madidilim na lugar ng aming pagbimisyon. Salamat po, dakilang Diyos, sa patuloy na paglingkod, handog, pagkakatiwala, binabahagi namin sa inyong iglesia. Iniling po namin ang patuloy na masaganang biyaya mo sa aming lahat at sa mga darating na pagpapala. Salamat po. Ito ang aming samot na langit sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.